Magandang araw sa inyong lahat mga idol at welcome back sa ating channel. Ako nga pala si Tatak Noypi. Ginawa ko ang video na ito para personal ko kayong mabigyan ng update tungkol sa nangyayari sa channel natin nitong mga nakaraang buwan. 3 months ago, nakatanggap ang channel na ito ng violation mula kay YouTube na tinatawag na inauthentic content. At dahil doon, nasuspinde ang monetization ng channel natin. Honestly, sobrang hirap para sa akin na gawin ang video na ito dahil sa loob ng 4 na taon, itong channel na ito ang naging malaking parte ng buhay ko at malaking parte na rin ng araw-araw ng marami sa inyo. Pero bilang respeto sa inyong lahat na matagal nang sumusuporta sa akin, gusto kong maging transparent at ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari, ano rin ang current status ng channel at ano ang magiging plano natin moving forward. So unang-una, gusto kong ipaliwanag kung ano ba talaga ang inauthentic content. Ayon mismo kay Google at YouTube, ang inauthentic content ay tumutukoy sa mass-produced, automated, o highly repetitive content na kulang sa significant human creativity, commentary, o unique value. Basically, content daw na paulit-ulit ang style, format, o presentation. At minsan ay nadidetect ng system na bilang low originality or repetitive production. Actually, matagal nang existing ang policy na ito sa YouTube. Pero noong May 2025, pinalitan nila ang dating tawag na repetitive content at ginawa nila itong inauthentic content. At noong second half ng 2025, naging sobrang aggressive si YouTube sa pag-demonetize ng maraming channels. Marami talagang creators ang naapektuhan at unfortunately, isa na po tayo doon. Noong February 4, isa ang channel ko sa tinamaan ng violation na iyon. At dahil doon, natanggal tayo sa YouTube monetization program. Ibig sabihin, simula noon, hindi na kumikita ang channel natin. At baka napansin nyo rin na nitong mga nakaraang buwan, halos wala na akong updates dito sa channel. Yun ang dahilan kung bakit. Ngayon naman, gusto kong ibigay sa inyo ang current update tungkol sa channel. After 3 months ng suspension, last May 6, binigyan ako ni YouTube ng pagkakataon na mag-reapply para sa monetization. At syempre, ginawa ko agad yon. Pero bago ako nag-reapply, talagang nilinis ko muna ang buong channel. Nag-delete ako ng halos 1,000 videos. Halos lahat ng content ko tinanggal ko at nag-iwan lang ako ng ilang bagong videos na ako mismo ang nasa camera, may face reveal at may bagong style ng editing. Ginawa ko lahat ng iyon para ipakita kay YouTube na willing akong mag-adjust at magbago ng content style. Pero unfortunately, ilang oras lang matapos kong mag-submit ng reapplication, rejected agad. After noon, binigyan ako ni YouTube ng option para gumawa ng video appeal. Basically, kailangan mo lang ipakita kung paano mo ginagawa ang content mo at ipaliwanag kung bakit hindi inauthentic ang mga videos mo. So, gumawa ako ng around 5-minute video appeal. In-explain ko doon kung paano ako gumagawa ng content, paano ako mag-edit at bakit original para sa akin ang ginagawa ko. Pero sadly, after ng mga 2 o 3 oras, rejected ulit. Naka-receive ulit ako ng email mula kay YouTube confirming na hindi approve ang appeal ko. So as of right now, demonetize pa rin ang channel. Hindi pa rin ako kumikita dito sa pagpo-post. At isa pa sa pinakamahirap na part, hindi rin ako basta-basta pwedeng gumawa na lang ng bagong channel dahil posible akong tamaan ng circumvention violation kapag gumawa ako ng panibagong monetized channel habang suspended pa ang itong account na ito. Kaya sa ngayon, kailangan ko talagang ayusin muna ang existing channel natin. Habang naghihintay ako sa panibagong 3 months para makapag-reapply ulit, may ginawa akong paraan para patuloy pa rin yung mapanood ang mga videos natin. Habang nililinis ko ulit itong channel, ay i-upload ko muna sa Facebook page ko ang mga videos na dinilit ko rito sa YouTube. Ang pangalan ng page ay Pinoy Tagalog Recap Tatak Noypi. Bala kong i-upload lahat ng mga na-delete tulad ng Zufan, Dusheng, at marami pang iba. Doon niyo po mapapanood ang mga videos na iyon habang inaayos ko pa itong YouTube channel.
Gagawa rin ako ng sariling TikTok account na ang pangalan ay Tatak Noypi. Nasa description din yung link at kung gusto niyo akong suportahan doon, please follow niyo po ako sa TikTok account ko na Tatak Noypi. At gusto ko rin ipaalam sa inyo na nitong nakaraang 3 buwan ay nag-a-upload po ako ng mga bagong content sa account ng isa kong kaibigan. Hindi ko po pwedeng sabihin ang pangalan ng channel pero nakalagay po ito sa screen ngayon. So kung gusto nyo makahabol sa latest updates ng mga series natin tulad ng Lusheng, Zufan, Demonic Evolution at ang kay Jean Roncandel ay pwede nyo po silang panoorin doon pansamantala. Ngayon, gusto ko po kayong ihanda sa possibility na baka mag-iba muna ang content nitong channel. Habang naghihintay ako ng another 3 months para makapag-reapply, kailangan ko munang mag-focus sa pagbuo ulit ng 4,000 watch hours. Dahil noong dinilit ko ang halos lahat ng video sa channel, halos nabura na rin ang watch hours natin. At base sa mga natutunan ko tungkol sa system ni YouTube, kapag nag-reapply ka gamit ang parehong niche na na-flag na ng AI bilang inauthentic, sobrang baba raw ng chance na ma-approve ka ulit. Kaya kahit gustuin ko mang mag-upload agad ng recap videos dito, posible na ma-flag lang ulit ito ng kanilang system. At ayoko nang malagay ulit sa parehong sitwasyon ang channel natin. Kaya pansamantala, maaaring mag-upload muna ako ng ibang klase ng content dito sa channel. Hindi ko po totally alam kung anong niche ang gagawin ko, pero ang goal ko talaga ay makabuo ulit ng 4,000 watch hours para makapag-reapply ako after 3 months. At kapag na-clear na ulit ang channel, plano ko pa rin bumalik sa paggawa ng recap videos, pero this time, magiging bagong style na siya ng editing at presentation. Kaya sana, samahan niyo po ako sa bagong journey na ito. At sa huli, gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumuporta sa akin itong nakaraang 4 na taon. Maraming salamat po. Bago ko sinimulan itong YouTube journey na ito, isa lang akong call center agent na may simpleng pangarap. Pero dahil sa suporta nyo, nagawa kong iwan ang trabaho ko at mag-focus full-time sa paggawa ng content. At honestly, naging napakaganda ng naging buhay ko nitong nakaraang 3 taon dahil sa inyong lahat. Kaya sobrang hirap para sa akin ang sitwasyon na ito ngayon. As much as gusto kong ituloy agad ang lahat ng ginagawa natin dati, hindi ko muna siya magagawa hanggat hindi natatanggal ang suspension ng channel. Pero hindi pa rin po ako sumusuko. At sana, samahan niyo pa rin ako habang binubuo natin muli itong channel. Sana, masuportahan niyo ako sa susunod kong mga uploads para mabuo natin ulit ang 4,000 watch hours at makapag-reapply tayo sa monetization. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At magkikita pa rin tayo sa mga susunod na videos. This is Tatak Noypi. Kita-kits po tayo.